Okay guys, so nakauwi na ako from the application. Actually, hindi naman ako nag-apply. Nagpasa lang ako ng resume para sa application and they said na tatawagan na lang nila ako. So, as promised, meron ako sa inyo mga ibibigay na questions and ito yung usual na tinatanong sa interview and yung usual na dapat sagot. So, maraming tao na nabibigla kapag sa interview, nabibigla sila na sinasabi, introduce yourself. Nga, I mean, hindi naman sa nga pero na may mental block sila. So, dapat pinaghahandaan mo to. Pero at the same time, hindi mo dapat minimemorize. Ikaw kasi sa sarili mo, alam mo naman na kung ano yung mga pinagdaanan mo, kung saan ka nagtrabaho, ilang taong ka na, ilan yung kapatid mo, ilan yung anak mo, tapos yung tatay mo, ano yung trabaho. Kumbaga, kapag sinabing introduce yourself, syempre, una sasabihin mo yung name mo, sasabihin mo yung age mo, tapos sasabihin mo yung work experience mo. Kung ano yung mga nakalagay sa resume mo, sabihin mo na para hindi na sila magkaroon pa ng additional questions. So, yun yung una kong technique para sa inyo. Introduce yourself, napakasimple lang nun. Sabihin mo yung buong pangalan mo, sabihin mo yung nickname mo, sabihin mo yung age mo, sabihin mo kung may asawa ka na, kung may anak ka na, ilan yung anak mo. Tapos, yun nga, sabihin mo yung work experience mo. Hindi ka dapat nagsasabi na agad ng strengths mo pag sinabi introduce yourself. Halimbawa, sinabi mo na agad na magaling ka sa computer, magaling ka sa math, ganito, ganyan. Eh, di paano pag tinanong na yung strengths mo? Dito sa where do you see yourself in 5 years, guys? Kapag bago-bago ka, fresh grad ka, sasabihin mo agad, I see myself in 5 years being a manager here, working and doing everything to make this company successful. Ganon. Simple lang. Sabihin mo yung reality. Yung pwedeng mangyari. Hindi yung napaka-imposible mangyari. So, sabi mo, being a manager, girl, paano ko manager yung kausap mo? Eh, tanggal ka na, bigwa ka na. Bakit? Kasi balak mo siyang palitan in the future. So, yun yung mga sagot na akala mo, ang ganda ng sagot mo, pero ang pangit pala. Ngayon, syempre, adult na ako. Alam mo na ano ba yung dapat mong isagot. Ang isagot mo is yung reality. And yung reality and at the same time, hindi siya makakadistract or hindi siya makaka-apekto sa mga taong nag-work doon. Like ako, kagaya nito, nung nakaraang in-interview ako, ang sinagot ko is, working here, using my income to generate a business. Ganon. Yung reality, girl, yung pwedeng nangyari talaga. So, dati, wala tong tanong na to, pero ngayon, lagi na siyang tinatanong. I don't know why. Feeling ko, itong tanong na to is a way nila for them to know kung paano ka ba makipag-communicate or kung paano ka magkwento. Ganon. Siyempre, para check din yung vocabulary mo if kaya mo bang introduce yung family mo sa kanila using an English language. So, syempre, napakasimple lang nito. Hindi mo kailangan mag-invento ng kung ano-ano para lang magmukhang okay yung family mo sa kanila. Sabihin mo yung totoo sa kanila. Sabihin mo yung totoo sa kanila kung ano ba yung work ng family mo. So, syempre, ang unahin mo dyan yung father mo. My father is a tricycle driver. Kung gano'n niya nakatagal na work yun. Ganun din yung mother mo. Kung gano'n katagal niya na work yun. Yung brother mo. Kung ilan kayo. Ganito, ganyan. So, sabihin mo yung family nyo. And kung nag-aaral pa ba, ganito, ganyan. Sino ba yung nagpapaaral? Basta wag mo sasabihin yung name. Pwede mo rin sabihin yung age. Ang sasabihin mo sa kanila is yung age nila, yung work nila, gano'ng katagal na nilang work yun. Ganun. So, definitely, dapat isagot mo dito, yes. Pero, hindi mo dapat isagot na, yes, because I'm a strong person. It's not the answer, guys. Dapat, ang isagot mo dito, yes, I just need a chocolates, or I just need to talk to my family, I just need to communicate with them and to tell them my feelings, yung ganun, or I just need to pray and then tomorrow I'll be okay. Yung mga ganun na reality. I'm talking about dito, guys, reality. Syempre, hindi naman ako expert dito, guys, no? Base lang din to sa ano ko. Kasi meron ako mga interviews na, alam mo yun, ang perfect ng sagot mo. And then, yun pa yung ikinabagsak mo. Kasi, hindi siya real talk. Alam mo yun, yung parang, sobrang perfect mong tao sa mga sinasabi. Ang sabihin mo is, ano ba, isipin mo, ano ba yung nakapagpawala ng stress mo? Diba? Yes, I can work under pressure. But I should eat first. Ganon. Or I should pray first. Or I should talk to my husband first or talk to my family first para at least sila alam nila sa sarili nila na okay, totoo tong tao na to, hindi siya yung invento lang na kung ano-ano sinasabi. Yes, I can work under pressure. I've done that all the time and
Isang napansin ko doon sa huli kong in-applyan is may sinagutan kasi kaming questionnaires no? Tapos tinanong kung magkano yung salary na gusto mo. And then I put in 15K. So minimum rate sila, and we are in the province of Bataan. So special rate lang dito, minimum rate. So nang tinanong nila ako minimum rate, nag-yes ako. Ang masaklap lang, hindi siya tally dun sa sinulat ko sa questionnaire nila, which is 15,000. I think it's not the minimum rate dito sa Bataan. So yun, that's one thing na alam ko kung bakit hindi ako nakapasa. Yun yung isang reason kung bakit hindi ako nakapasa. It's because hindi tali yung sinabi ko na salary expected ko dun sa salary na tinatanong nila. Mamaya, ang pasahod pala nila is 12K and then nilagay nyo 15K, so ligwak na kayo. Siyempre, lalamang na sa inyo yung mga in-interview or yung mga tao na ang sinagot sa questionnaire is 12K. Yun yung usual questions. I hope medyo may naitulong ako sa inyo. Hindi naman kasi ako professional dito guys, pero gusto ko lang kasing i-share sa inyo yung mga na-experience ko, baka sakali may maitulong sa inyo. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching my video. I hope to see you soon and God bless you. Bye!